devotion for this first day of July. Okay. So, purihin po ang Panginoon sa ating naririto. At tayo naniniwala na walang aksidente na nangyayari sa ating buhay. Bagkus, lahat ng bagay inaalaw ni Lord dahil may dahilan siya o meron siyang layunin sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito o sa araw na ito, ipatuloy po nating pagsamahan ang pagbubulay-bulay natin sa umagang ito. Tayo po sumandaling manalangin. Father, we just continue to glorify your name, for truly you are the source of our lives and you alone know the plans you have for each and every one of us. Kaya maging dito po sa aming morning devotion ng Daybreak Global, alam namin Ama na meron kayong inilaang mensahe para sa amin sapagkat salita po ninyo yung aming pong pinagbubulay-bulayan. At dahil salita ninyo, ibig sabihin, meron kayong layunin kung bakit nyo sinambit ang mga salitang ito at sigurado kaming tutuparin nyo ang lahat ng mga bagay na sinabi nyo sapagkat nasusulat sa inyong banal na kasulatan na hindi nawawala ng kabuluhan ang mga salitang lumalabas sa inyong mga bibig. Tutuparin po ninyo ang mga layunin nito kung bakit ninyo ito sinambit. Kaya sa ganitong diwa, Ama, sa inyo po namin itinatagubilin ang aming pagbubulay-bulay at muli kasangkapanin po ninyo ang inyong lingkod para pangunahan ang aming pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Continue to cover each and every one of us with the blood of Jesus. Surround us with your angels upang sa ganun walang anumang bagay na gawa o banta, pakana ng dyablo ang makapanaig sa aming kinalalagyan. Bagkus, ang mararanasan po namin ay ang presensya po ninyo. The very, very important thing in every time that we are gathered is not the fellowship of believers, but your presence. And we continue to acknowledge the mighty move of your Holy Spirit sa aming pong mga kinalalagyan upang sa ganon, sa lahat ng mangyayari, kayo po ang aming mapapurihan at maparangalan. Accept this our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ and by the power of your Holy Spirit. To you be all the glory, honor, and praise, Abba Father. Amen, amen, amen. Sige po, muli isang mapagpalang araw po at hayaan niyo po na i-share ko yung ating pong pagbubulay-bulay sa umagang ito, o sa araw na ito. Okay? Ito po yung ating pagbubulay-bulay. Pinamagatan ko pong God will fulfill His words. Pwede kasing His promises. Okay? Lahat naman ng salita ng Diyos mga pangako din niya naman sa atin. Pero nilagay ko na lang pong His words kasi may mga salita din naman ng Diyos na maaring hindi pangako pero salita ng pagmamahal, salita ng paggabay, at lahat ng yon ay kinikilala natin na hindi po nawawalan ng kabuluhan. Mahalaga po sa atin ang mga salita ng Diyos sapagkat sabi nga po ng salita rin ng Diyos sa Biblia, okay? Mabubuhay lang daw ang tao ang tao ay nabubuhay lamang hindi lamang sa pamamagitan ng mga tinapay o pagkain kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay? Every word that comes out from the mouth of God. Na ibig sabihin, everything that we are experiencing is out of the idea of God. Kasi nung nilikha niya tayo sa kanyang larawan, sa kanyang wangis, lahat ng kakayanan na meron siya, binigay na niya sa atin. Ngunit, hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Kaya yung salita niya na binibigkas para sa atin ay bahagi ng kanyang pagtupad sa kanyang kalooban sa atin. So it is necessary for us to continually hear God's word. Alam ko po kahapon ba? O kahapon po,
last day ng June, ako po yung nag-lead ng devotion dito po sa Daybreak International at ang title po ay Hearing God's Word. Okay? So, napakaganda mga kapatid na naririnig din natin ang tinig, God's voice pala, hearing God's voice, ang tinig ng Diyos para sinasabi niya sa atin kung ano yung kalooban niya. Kasi nga, how will we know His will? Okay, maring through the Bible, through His words. Pero mas maganda, marinig din naman natin yung tinig niya sapagkat yung kanyang audible voice, okay, yung words mismo na nanggagaling sa kanya for our current situation, mahalaga po yun para makapagpatuloy tayo sa ating lakbayin dito sa lupa. Sige po, maikli lang po yung ating devotion at ito po ay isang tula lang. Okay? Kakaiba nga po eh. Yung mga devotions natin before, may mga explanation, mga karanasan ng writer, and then merong isisingit na mga tula, pero ito ay purely tula. At sa bandang huli, meron lang isang quotation, okay, na kinuha rin naman para iugma dito sa ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Okay? So ito po, ang ating pong pagbubulay-bulay ay mula po sa aklat ng mula sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus sa pagkakasulat ni Lucas. Hindi ko na po nilagyan ng Tagalog, okay? My words will come true at their proper time. Okay? Sorry po, hindi ko na na-edit, hindi ko na-complete yung exact Bible verse, okay? What the Lord has said will be accomplished. So, malinaw po dito sa dalawang talata na yung salita ng Diyos may kapangyarihan at ito po'y mangyayari. Ito'y totoo. Okay? At ito'y mangyayari sa tamang panahon. Okay? Sigurado tayo doon sapagkat ang Diyos na nagsalita o maging ang Panginoon sa Kristo, hindi naman sila sinungaling eh. Okay? Kaya we will truly experience in our lives yung katuparan ng mga salita ng Diyos. Sige po. Ito po yung tula. Okay? Ay. Okay. Sige po. Dali lang po Paano ba may tago ito? Meron kasing sumingit eh. Anyway, po. The Lord is sure to accomplish those things. Okay, ano ba yung mga bagay na gagawin daw ng Diyos? Accomplish those things. Okay? O tired heart, believe and wait and pray. Peacefully the evening chime will ring, still rings, though cloud and rain and storm have filled the day. Faith pierces through the mist of doubt that bars the coming night sometimes and find the stars. Na sigurado daw po na tutuparin o gagawin ng Diyos ang mga bagay na yun. Kung ano yung sinabi niya. Okay? At tayo po'y naniniwala na pagod man, sabi nga pagod man yung ating mga puso. Okay? Mahalaga, sabi, maniwala pa rin tayo at maghintay at manalangin. Sapagkat gabi man o madilim man, di man natin nakikita pa yung kaganapan ng ating mga kahilingan sa Diyos o yung katuparan ng kanyang salita para sa atin, tayo po'y naniniwala na ano yun, madilim man ang kapaligiran, meron ding mga between, okay, na nagbibigay liwanag sa kadiliman. So, ibig sabihin, sinasabi lang, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Okay? We will just continue to wait upon the Lord. Maghihintay lang tayo sa Panginoon at mangyayari kung ano yung mga bagay na sinabi niya. Susunod. Okay? Ano ba daw? Bakit tayo lumipat? Yan. Ay, sorry po Napa-advance na ako pala. Sorry po. Okay, naparami pala na yung pindot ko. Ulit. The Lord is sure to accomplish those things. A loving heart
has waited long to see, those words will be fulfilled to which she clings, because her God has promised faithfully. And knowing Him, she never can doubt His word. He speaks, it is done, and it is done, the mighty Lord. So dito po mga kapatid, kasi yung mga first line po kasi laging the Lord is sure to accomplish those things. Sigurado daw na gagawin ng Diyos yung mga bagay na yon. Kaya sabi nga, a loving heart has waited long to see. Yung mga puso natin na nagmamahal sa Diyos, minsan ang tagal nating hinihintay yung katugunan, pero sigurado gagawin pa rin ng Diyos yung mga bagay na Diyos. Basta mahalaga, panghawakan po natin sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat. Okay? At dahil kilala natin siya, sabi po hindi tayo magdududa sa kanyang salita sapagkat binigkas niya yon and it is done. Sabihin, pag sinabi ng Diyos, kilalanin natin, kay it is done. Tapos na yon, gagawin at gagawin niya yon sapagkat siya ang Panginoon na makapangyarihan. The Lord is sure to accomplish those things. O burdened heart, kay nabibigatan man daw yung mga puso natin, magpahinga lang tayo sa kanyang pagkalinga. In quietness beneath His shadowing wings, await the answer to your longing prayer. When you have cast your cares, the heart then sings, the Lord is sure to accomplish those things. Kaya napakaganda nito mga kapatid. Kung itinatalaga na natin sa Panginoon, ipinagkatiwala na natin sa Kanya lahat ng ating mga alalahanin, yung puso natin mga kapatid, bagamat andon yung paghihintay, makaaawit sapagkat meron tayong kasiguruhan na pa rin gagawin ng Diyos ang mga bagay na Kanyang binigkas, mga pangako niya para sa ating mga buhay. The Lord is sure to accomplish those things. O tired heart, ito pala yung binabasa ko kanina, believe and wait and pray. Peacefully, the evening chime still rings, though cloud and rain and storm have filled the day. Faith pierces through the mist of doubt that bars the coming night sometimes and finds the stars. Dumating daw man po ang bagyo sa ating mga buhay, natakpan man ng mga ulap ang ating maghapon. Pero sabi, sa gabi, darating at darating. Okay? Yung liwanag sa pamamagitan ng mga bituin at sigurado tayo mga kapatid, darating na rin ang kapahayagan ng tugon ng Diyos sa ating sa kanyang mga pangakong binitawan para sa atin. The Lord is sure to accomplish those things, O trusting heart. The Lord to you has told, let faith and hope arise and lift their wings to soar toward the sunrise clouds of gold. The doorways of rosy dawn swing wide, revealing joys the darkness of night did hide. Okay? Andun lagi yung kasiguruhan mga kapatid na pa rin ng Diyos, gagawin ng Diyos yung kanyang mga sinabi. Ang mahalaga, meron tayong pusong nagtitiwala sa Kanya, sa ating Panginoon na siyang nagsabi nun sa atin. Kaya hayaan daw po natin ang ating pananampalataya at ang pag-asa ay lalong tumibay. Okay? Arise, ibig sabihin, gumising, okay? Bumangon. Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa sapagkat meron nga pong kasabihan, delayed but not denied. Kaya maaaring sa tingin natin, nadidelay kasi kailangan natin yung tugon sa ganitong pagkakataon. Pero alam naman natin yung kapamaraanan, yung kapanahunan, okay? Yung timing ni Lord ay kakaiba sa timing natin. Kaya wag lang tayong mawala ng wag lang manghina yung ating pananampalataya. Wag lang tayo mawala ng pag-asa sapagkat darating yung araw, tayo po'y lilipad kasama ng bukang liwayway patungo sa sabi niya clouds of gold kay mga ulap daw po ng ginto. Sapagkat tunay na ang pintuan
para sa isang magandang araw ay bumukas na o binukas na ng Diyos, kung saan doon niya hinahayag ang kagalakan na maaring itinago ng mga iba't ibang uri ng problema sa buhay, iba't ibang uri ng pagsubok. At the end, kaya nga merong kanta, di ba? I'm trading my sorrows. Okay? His joy comes in the morning. Yung morning doon, hindi yung umaga. Yung pagluluksa, yung spelling ng morning doon Mourning. Okay? His joy comes in the morning. Dumaan man tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, dumaan man tayo sa kalungkutan, nakasisiguro tayo na ang kagalakang galing sa Diyos sa katuparan ng kanyang mga salita, mararanasan po natin. Kaya purihin po ang Diyos, sapagkat siya na nangako sa atin ay tapat, kaya patuloy at patuloy nating panghawakan lahat ng kanyang salita. At ito'y isang uri ng paghubog ng Diyos sa atin. Okay? Kung iisipin natin ang buhay ng Panginoong Hesus na siya nabubuhay dito sa lupa, hindi siya nag-aalala eh. Okay? Sapagat alam niya, pagka nanalangin na siya sa Ama at tumugon na yung Ama, kasi hindi naman natin narinig yung conversation nila. Okay? Siyempre, pag kinakausap niya ang Ama, naririnig niya ang Ama, nakikipag-usap sa kanya, pag sinabi na ng Ama yung tugon, payapa ng buhay ng Panginoong Hesus. Kaya nga nung 'di ba nung merong pakakaining 5,000, okay? Tapos ano meron tayo? 5 tinapay, 2 isda. So, itinaas lang ng Panginoong Hesus yung 5 tinapay, 2 isda sa Ama sa Langit. Sabi niya, "Salamat sapagkat lagi ninyo akong dinirinig." Okay? So, sinambit ka agad niya yun na every time that our Lord prays, laging dinirinig siya ng Ama. At ako'y naniniwala, mga kapatid, ganon din po tayo. Kaya lang, di ba? Iba yung situation ng Panginoong Hesus, iba yung situation natin. Kaya sa ating panahon, yung tugon ng Diyos, okay, yes, no, or wait. Okay? Kaya kung minsan, mga kapatid, kung nandun tayo sa waiting period, ibig sabihin nun, mga kapatid, kay hinuhubog pa tayo ng Diyos. Pinalalakas yung ating buhay pananampalataya at hinahayaan ng Diyos na makita sa ating mga buhay yung bunga ng Espiritu. Okay? Yung love. Okay? Kung mahal natin ang Diyos, magtitiwala tayo sa yung joy, yung kagalakan na alam nating dininig tayo ng Diyos. Okay? Yung peace, yung kapayapaan sa ating isipan na alam nating hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? Patience, yun yung pagtitiyaga. Okay? Kabutihan, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sa ating buhay, mga kapatid, matuto tayong mag-control sa ating sarili. Okay? Naalala ko lang nung Sunday. Thank you, Lord, for reminding me. Yung topic tungkol kay Abraham. Okay? Sa kay Isaac. Discussion lang po. Okay? Di ba sabi nga, pinangakuan si Abraham ng Diyos na magiging ama ng maraming bansa. Pero he was already 75 years old then. Okay? So tapos si Sarah 70. Tas baog pa. Okay? Pero mga kapatid, yung pananampalataya ni Abraham hindi nanghina. Bagamat, okay, sa pamamagitan ni Sarah, maaaring nagkamali siya. Okay? Kasi nga, binigay ni Sarah si Hagar para sabi niya sa pamamagitan daw ni Hagar magkaroon sila ng anak. Okay? So, pero ang maganda doon mga kapatid, bagamat nangyari yung pagkakamaling yon, still God fulfilled His word kay Abraham na sa pamamagitan ni Sarah magkakaroon sila ng anak at the age of 100. Okay? So mga kapatid, sa ating pong buhay, okay, manatili lang po yung kagalakan na sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa kanyang salita, sapagkat tayo'y lubos na nagtitiwalang mangyayari kung ano yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Okay. So purihin po ang Panginoon.
Then, ang may akda po ng tula ay si Bessie Porter. So ito po, from Matthew Henry, sa kanyang commentary. We can depend on God to fulfill His promise even when all the roads leading to it are closed. Biruin niyo mga kapatid, okay? Maaasahan daw natin, mapagtitiwalaan natin ang Diyos. Natutuparin niya yung kanyang mga pangako kahit sa tingin natin lahat ng daan ay sarado na. Parang katulad yung kay Sarah nga. Biruin mo, baog. Okay? Paano nga naman siya manganganak pa? Tapos, kumbaga, nung 99 na si Abraham, okay, tsaka pinangakuan, the next year, pagbalik namin, sabi ng mga anghel, ay buntis na si may anak na si Sarah. So, biruin niyo mga kapatid, 25 years in the waiting, still, tapos sarado pa yung bahay bata ni ni Sarah dahil baog. Still, binuksan ng Panginoon kasi kailangan niya to pa rin yung kanyang pangako. For no matter how many promises God has made, kahit ilan yan mga kapatid, kahit sindami ng buhangin sa lupa, laging totoo sapagkat yun nga sabi sa Second Corinthians 1:20, all the promises of God in Christ Jesus are yes and amen. Okay? Na lahat daw ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit kaya nabanggit yung kay Kristo in Christ? Because Jesus Christ is the Word of God. Di ba sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then verse 14, and the Word dwelt among us. Na ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Tutuparin niya lahat ng mga pangako ng Diyos sapagkat sa pamamagitan nun, mapapupurihan, mapararangalan ng Diyos. Yun ang sabi sa John 14:13 na lahat ng ating hilingin sa pangalan ng Panginoong Hesus, tutuparin niya para maparangalan ang Ama sa pamamagitan niya. Kaya purihin ang Panginoon, mapagkakatiwalaan natin ang Diyos sa kanyang mga salita at mangyayari ang lahat ng bagay na kanyang nilayon, kanyang nais gawin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ito po yung pinaka-summary ko. Ito pong pagbubulay-bulay natin patungkol sa salita ng Diyos at kanyang mga pangako ay siguradong mangyayari sa takdang panahon ng Diyos. Okay? At ito'y nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na kung ano man ang sinalita ng Diyos ay magaganap, mangyayari. Para na sa ganon, sa lahat ng ito, siya po ay patuloy at patuloy na mapapurihan at mapangalang. At ang layunin po nito mga kapatid, kung nade-delay man ang mga pangako ng Diyos, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang katapatan, at sa Kanyang itinakdang kapanahunan. So purihin po ang Panginoon. Ito po yung ating maikling pagbubulay-bulay sa araw na ito at sa Diyos po lahat ng papuri sa lahat ng pangakong Kanyang tutuparin para sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Tapos na po ako. Maraming pong salamat, Pastor Paul, sa inyong pong pangunguna at patuloy na sa ating pong ikinig sa kanyang mga salita. Tunay nga ng Diyos ay tumutugon sa lahat ng panahon at pagkakataon. At alam po natin na ang Diyos, pag siya'y tumugon, ba, dahil yun ang ninanais para sa kaya salamat sa oras pong ito mga kapatid. Meron pa tayo po ng mga minuto. Sino po ang nais po magbigay ng patotoo
pag-alay ng patotoo para sa ating Diyos sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ako po, Sige po, Nanay Conchita. purihin ang Diyos sa ating pagbubulay-bulay ngayong hapon. Dahil ako at ang aking pamilya ay tunay na we praise and be thankful and grateful to our dear God na totoo po na siya ang ating Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Di po ba sabi niya, I will never leave you nor forsake you. At times na, kasi sa kasalukuyan po, ako at ang aking pamilya ay is in a very, kumbaga, we are into in turmoil because wala pong trabaho yung aking anak na babae, nanganak pa siya ng batang lalaki. Ang anak niya ay 5 months old baby. Yung manugang ko naman po ay on call lang sa kanyang driving. At ako, I have my little pension, but after the paying all the bills, ay talaga pong totoo po, nakakahiyaman pong aminin ay talagang we are into a financial turmoil. Kaya nung isang araw, ang sabi ng anak ko, Ma, wala nang gatas si Nigel. May yung dalawang kapatid niya nag-aaral po. Siyempre, araw-araw merong baon sa pagpasok sa eskwela. Alam po ang sabi ko po, hihingi po tayo sa Diyos. Tapos, kayo, mag-pray tayo. So, nag-pray kami. Pero, personally, ako po, in my quiet time, talagang porsigido po akong nananalangin. Kasi alam naman ninyo na hindi pa nga ako makalakad ng wala yung walker. Gustong-gusto ko pong sumama sa mga activities ng church sa aming mission. Pero that will not hinder me for joining the group. At true enough po, He will send His angels to be our destiny helper. Yung aking classmate nung college, happened to be my kumare, nag-post siya ng birthday niya. Sabi ko lang, happy birthday my dearest, classmate ko nung college ito. Happy birthday my dearest kumare. Your birthday treat be Nigel's milk. Yun ang sabi ko sa aking post. Salamat sa gadget na cellphone dahil nakaka-reach out tayo agad. At true enough, the Lord touched her heart. Parang sabi niya, okay, this is for Nigel's milk. And true enough, He will never forsake us. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo. He will never abandon us. At times that we are into, kagaya din nila Sarah, kagaya din nila Abraham, kagaya nila Moses, they are into the yung pinaka-hardest moment ng life nila ay andyan ang Diyos. Andyan ang Diyos na parating umaalala, He is our shield. He is our provider. And true enough, praise be to God, hallelujah. Totoong-totoo ang ating buhay na Diyos. Mapagmahal at hindi niya tayo pinapabayaan. Purihin ang Diyos. He always fulfills His promises. At siya ang ating parating panghahawakan sa Kanya.
na hindi tayo bibitaw sa Kanya. Hindi tayo bibitaw. Hindi tayo aalis sa Kanya dahil siya ay laging handang andyan umalalay sa atin. Maraming salamat po for allowing me to share. Thank you po. Praise be to God. Noong pong nakaraang Lunes, ang nabanggit po ay sumakit ang tiyan. At hindi ko na po kinaya, kaya pumunta na po ako sa ospital. Sandali lang, may kukunin lang. At sa akin pong pagpunta doon, sabi ko sa asawa ko, diretso pupunta na ako sa clinic dahil hindi ko na kaya yung sakit ko sa tiyan. Pero sabi po niya, dumaretso ka na sa ospital, patungo ka na. So, dumaretso na po ako sa ospital hanggang talagang hindi ko na ako kinaya yung masakit na masakit. Binigyan po ako ng mga gamot at talagang yung sakit ko ay hindi mapigilan pa rin hanggang 2:00 ng hapon. So, pero po silang nilagay na mas malakas, sabi nila. Noong pong medyo kumalmado na, dahil ayos naman po ang check-up ng aking ubo. Okay din naman yung ultrasound sa mga kidney, pero sila nakitang bato sa kanto. At ang sabi po ng mga doktor ay kailangan pong mailabas siya. At noong pong medyo kalmado na nga, pinauwi na po ako noong Lunes na yun. At kahapon, iinom po ako ng mga gamot. At nung ako po umihi ay napakahirap, hindi ko halos mailabas. At praise be to God, lumabas po itong butil na ito. Ito po yung galing sa aking pong panto. Siya lang, hindi ko makita. Tanggalin ko lang po yung ano. Kaya hukurin ko ang ating pong Panginoon sapagkat tunay nga hong napaka-dakila niya sa bawat liwanag na kanyang po. Kaya ho, salamat sa Panginoon sa kagalingan at kalakas. At yun po ay medyo okay na. But maging okay na rin. At hindi na ako makakaranas muli. Ito po yung pangalawang beses. Kung mistaken, 2024. Ganun po yung naranasan. At I praise be to God dahil lumabas po yung bato sa pamagitan po ng aking pag-ihip. Sa kanyang kapangyarihan, sa mga doktor na ginamit niya upang ako ay paranas ng kagalingan. Kaya purihin ng ating po Panginoon. So, yun lamang po. So, kung ito mga kapatid, baka meron pa pong isang gusto magpatotoo. Topic pa rin po ang ating pong to help o para ho makapag-share kayo ano yung ginawa ng ating Panginoon sa inyong buhay. Meron po ba? Okay. Kung po, dadako na po tayo sa ating mga pananaliman.
Today is Wednesday, and our mountain of influence for Wednesday is a business. And so, ito po ang ating pong um, Manila. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, let us pray. At pwede ko pong mahilingan dito si Nani Conchita to pray for the business sector. Ngayon na po naman. Maraming pong salamat. Ayun na. Okay. Sige, tayo po ay manalangin. Abba, Father, Continue to healing sa kanyang buhay. So lahat po tayo Thank ay you po. mag-mute. Lord, tuloy po kami lumalapit po sa inyo. Yes, Lord. Sa we kanyang praise and worship you, Lord. pagpapala. Hallelujah. Ito ang Diyos Panginoon. na pinasang pagkayanan. Salamat. At this Thank you moment, for Lord, we the ask life you to bless our dear Pastor Paul, who continue has to led us today in our devotion. continue to Let him bless him. worthy of his calling, Lord. Bless him with his family. That as he continues serving you, Lord, Church you is provide and and Lord, I a pray good health, wealth, and happiness for church him. and the ministry For of him Pastor and Paul also and with his will family. be able Yes, Lord, we to pray that that they will all of be the able members to of his family prosper. be blessed also. Because you are And making that him to be Holy a Spirit blessing to bless all all of the us, Lord. plans Yes, Lord, and the thank you so much. execution of those And in plans will Jesus' come mighty best. name, amen. Watch over his coming and going in Jesus' mighty name. Thank you po for your prayers. I receive it. In Jesus' name. Oras pong ito, Pastor Paul, can you lead us for the Thanksgiving prayer and the benediction? Maraming pong Sige po. salamat. Father, we just continue to thank you once again sapagkat pinaalalahanan nyo kami ng kahalagahan ng pagtitiwala sa inyong mga salita. Mga salitang kailanman ay hindi nawawala ng kabuluhan, bagkus tutuparin ninyo ayon po sa inyong kapamaraanan at kapanahunan. Kaya hayaan po ninyo, Ama, na mas tumatag pa ang aming mga buhay pananampalataya sa mga panahon na tila baga hindi pa namin lubusang nararanasan ang katuparan ng inyong mga pangako sa bawat isa sa amin. And may we just continue to be steadfast in our faith. Ano man ang aming kalagayan, katulad po ni Abraham, Lord, na pinangakuan mo, and that it took him 25 years to realize the fulfillment of your promise. Hindi po nanghina ang kanyang pananampalataya, bagkus mas lalo po itong lumakas. Ganon din po nawa ang bawat isa sa amin na sa aming pong buhay, dumaan man po kami sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, mga alalahanin, hindi po manghihina ang aming pananampalataya. Bagkus, Yes, mas Lord. lalo kaming kakapit sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na nakababatid ng inyong mga plano para sa amin. And Yes, truly, Lord. ano man ang kalagayan namin, ano man ang mga dumarating sa aming buhay, hindi po ito sa aming ikasasama. Bagkus ito po'y pamamaraan ninyo para patatagin ang aming pananampalataya. Upang sa ganon, marating po namin ang isang kinabukasang tunay na punong-puno ng pag-asa. Kaya salamat Yes, po Lord. at pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin na narito sa Daybreak platform ng Global. Father God, hayaan po ninyo na patuloy-patuloy na matanggap namin lahat ng biyaya at pagpapalang inyong inilaan para sa amin. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo at sa gabay ng iyong banal na Espiritu, ito po yung aming panalangin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. The Lord bless you and keep you.
The Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, the shalom of God. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. We have great favor, great wealth from the Lord. Okay? The grace of our Lord Amen. Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. 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 Amen and Amen. amen and Blessed amen. Wednesday po Amen. sa lahat. Maraming